Special training tayo, tayo po ay nag-recording lang, no? Hindi tayo nagda-live. Okay, kung nandito ka na, magbukas ka ng iyong camera. Alam mo naman, si Mentor Sam, pag may training talaga sa Zoom, talaga pong very strict tayo na as much as possible, naka-open ang camera nating lahat. Ang excuse lang ay yung mga nasa CR. Okay? Paano po? May trabaho pa ako sa trabaho. Okay lang. Sige. Para makita namin ginagawa mo. Mag-headset ka, no? Pag may yung iba, kasi yung iba kasi tumaten ng training tapos nasa work pa. Mag-headset lang po kayo, no? Para napapakinggan nyo pa din. O ha? Si Sir Roland, no? Ang macho, ah. Ayan. Hello po sa lahat. Shoutout po sa inyo pong lahat. Comment, comment, chat, chat, chat ng inyo pong location dyan. Shoutout sa mga taga, ano dyan, taga North, South, Luzon, Visayas, Mindanao, at mga nasa abroad. Ayun, oh. Oh, kamusta po ang lahat? How's your Thursday, guys? Time check muna tayo, 8:28. Yan. O baka meron kayo ditong member nyo na gusto nyo isama tapos wala pa dito. Sige po, I'm giving you 1 seconds. Dami nun, para i-follow up yung member mo. Kasi wala pa siya dito. Very important yung topic natin, no? Ito po ay talaga pong, ito ang makakatulong magpalalim sa ugat. Dapat ugatin. Yung mga members po dito, lumalim ang ugat nila sa ating pong negosyo, no? Para kahit na lumakas ang bagyo, lumakas ang hangin, dahil malalim ang ugat, hindi matutumba. O, ganon. Ang mga training kasi talaga pampalalim ng ugat yan eh. Pampalalim ng foundation. Yan ang mga training. So, hindi pwedeng puro boom, boom, boom lang tayo. Dapat kung masipag tayo attend ng boom, masipag din tayo mag-training. Ang training kasi ay pampalalim ng ating foundation. Alright? So, sige po. Pwede pa nating i-follow up, no? Yung mga wala pa dito. Ayan. Okay. So, ready na? Sige, mag-picture muna tayo. Alam niyo naman, nagpipicture tayo lagi before and after. Shout out from Montalban, Rizal. Shout out from Tagaytay. Ayan, from Cavite. Hello, hello. Ayan, oh. Gwapo ka. Ano daw? Gwapo ka at klaro abstini. Oh, ganon. Dahil dyan, may shumay ka. Coach Romeo. Tara, picture po tayo guys. Before and after. Kasi po, di ba, lagi nating nire-remind ang bawat isa. Dapat lagi kang kasama sa umpisa at kasama ka rin pagtapos. Matira mayaman sa negosyo natin. Tama? O ha? O sige. Picture muna. Okay. Ang ating pong hand sign. 1, 2, 3. Yung. Ayan, 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 ayan. Picture. Camera is rolling. Smile lang, smile. Yan. Alright. Tayo pang mahabol, oh. Okay. Thank you. Got it. Ako na natin. Okay. So, shout out po. 22 million participants nandito po sa ating Zoom. Yan, oh. Shout out again sa ating team office na very active na nandyan. Yan, oh. Kaway-kaway. Yahoo! Shout out natin yung mga nandito, mga naka-open ang camera, di ba? Kay Coach Bea naka-open, kay Press Greg, kay Ma'am Rosa, Ernest, Coach EDV, si Ma'am Mary Jau, Sir Roland, Rose, Romel, Team Diamonds, Mentor SMP, Dan, Liza Siwas, Edward, Joel, Jerry, Jay, Margie, Techno, Rod, Nobya. Si Rod ay may nobya. Alam niyo ibig sabihin ng nobya? Nobya is kasintahan, tama ba? Ang nobya ba ay Tagalog? Ang Tagalog ay kasintahan. Ang nobya, anong salita ba yun? Sa Bisaya ba, ano ba ang nobya?
Jua. Gayon. Okay ra. Uyab pa, uyab. Ayan, sabi ni sabi ni Coach EDV si uyab. Okay, Docs. Ready na tayo. Sino po sa inyo dito ang naka-attend na before ng atin pong training na YMLM and YFCI? Pa-type ka po ng number 1 sa lahat na naka-attend na po ng ating Zoom training. Sige nga. Para malaman natin kung lahat ba dito ay naka-attend na ng ating training before. Madami na pala. Okay, sila Coach Bea, sila Ma'am Margie, Coach EDB. Madami na sila. Tatlo din sila. Madami-dami din yun. Okay, meron pa. Ayun, sila Ma'am Rose, Sir Roland. Yan. Ako po, ayun, si Ma'am Rosa, first time niya daw ngayon. Okay? Sino pa mga first timers dyan? Alright. Alam niyo po yung ganitong training na YMLM tapos yung YFCI. Pwede kayo mag-invite dyan ng mga yung mga hindi pa officially member talaga, yung mga for follow-up niyo. Kasi alam niyo pag yung mga hindi pa nagpe-pay in tapos na-invite niyo sa training na ang topic ay ganito. Kasi dito nila mas maunawaan yung business natin, yung industry, tapos doon nila mas makikita yung talagang in-depth na reasons why nasa first class tayo. So kaya naman, pwede kayong mag-invite nung hindi pa sila official member pero mga na-bomb mo na sila, no? Naka-attend na sila ng presentation pero hindi pa sila nagme-member, pwede nyo pong ipa-attend sa training yan na ganito. Makakatulong to na makapag-decide sila na ma-push sila talaga na gawin nila yung business, no? Kasi minsan, alam mo na, hindi naman talaga on the spot nagde-decide agad na sumali, di ba? So, pero sa sipag mo, sa pagpo-follow up, ayan, at pagpapa-attend ng mga, natin, ito yung mga trainings and mga gatherings natin, yun, isang the best na paraan yun para makaklose ka pa din ng iyong pay-ins, no? Ayan, dumadami na tayo, no? 26. Yan, alright. So yun, start na tayo. Invite ko po si Sir Romel, si Sir Gregorio. Wow, kapangalan mo kasi press ang invite ni Sir Romel. Alright. Ang dami pala ding mga first time. Si, ayan. Okay, si Sir Roland, first time din. Okay, sige po. Tayo po, lagi natin ginagawa to pag tayo po ay nagtitraining. Okay, wait lang i-spotlight ko lang pala. Yan, spotlight na tayo. Nakikita nyo na ang aking malaking face. Wait lang Yan, okay. May spotlight na tayo, guys. Ayan, ganito gagawin natin. Okay, yan. Alright, so lagi po natin ginagawa po ito. Bago po tayo nag-training, tayo po ay nag-opening prayer. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this wonderful time that you have gathered us all together in this Zoom meeting. Lord, we know, especially for those people na bago lang po dito sa aming community, we pray, Lord God, na kayo po ang siyang manguna sa bawat isa, na gabayan po kami, at para ma-accomplish po namin, Lord, yung assignment na binigay mo sa bawat isa sa amin, na kami po ay magtagumpay sa aming pong journey with First Class International. Lord, you know in our hearts na kami po lahat ay may desire na makatulong sa kapwa po namin, Panginoon, at may bahagi po ang kagandahan po ng aming pong produkto na may take stock ng barley, at ganoon din po ang maganda namin po, maganda naming business, Panginoon. So Lord, we just want to lift up this training into your hands right now. In Jesus' name, we all pray and everybody say, Amen. All right, are you ready? Please smile now. Ayan, di ba? Lagi tayo nag-smile eh. Smile ka sa katabi. Huwag naman yung mga ngiting aso. Ibahin mo naman. Yung ngiting kambing naman. Hindi ngiting aso, ngiting kambing. Paano ba yun? Ayan, gayon. Ano ka naman, aray. Shout out sa ating mga dyan. Kila Mentor Daniel sa Batangas. Ayan, Ang pagkasarap naman mag-training ng may kapay. Kayo nagkape na. Ha? Wag kayo magtitipid ha. Paligayahin natin si Pres. Laklakin niyo yung kape natin. Laklakin niyo. Okay, sige. Ano nga topic ulit? Ano po dyan?
Di ba, ako si Mentor Sam, lagi may paalala yan ha, pag nagte-training, pag tayo po ay nasa Zoom, ano. Ang paalala natin, okay, kayo pong lahat na nandito ngayon ay mamaalam na ho sa inyong mga mahal sa buhay na kayo ho'y huwag istorbohin. Ano ho? Malinaw ho yan ha? Mamaalam na kayo sa inyong mga mahal sa buhay na huwag ka munang istorbohin. Dahil ikaw ay magpo-focus muna sa training, ha? Okay? Mahirap kasi yung may istorbo sa katabi ba, ha? Si Mister, kung nangangalabit na, ipa-attend mo muna ng training. Huwag ka muna mangalabit. Training muna tayo. Okay? Para masarap matulog ng ano na nabuhay yung pangarap ba. Okay? O, sige. Aha. Uh, YMLM and YFCI. Kaya ang ganda ng topic na to. Hindi natin to dapat pagsawaan, no? Kahit pa naka-attend ka na ng one time, two times, o three times, maganda po na patuloy ka pa din na umattend na to dahil hindi po ito, ako po ay live. Hindi ito recorded na piniplay ngayon. Pwede nyo akong puntahan sa opisina. Hindi ito recorded. Hindi ito replay. So, kasi po, in every training, kahit same topic po, may nababanggit, may naisi-share na kakaiba. Okay? Yun yung maganda doon sa tinatawag po nating ano, kumbaga sa ano ah, out of experience, hindi po yan out of the book. Yan naman po yung kagandahan sa atin pong training. Ano ho? Kumbaga sa industriya natin, alam niyo ba, di ba, ang network marketing kasi ay kurso na po ito sa kolehiyo. Kahit kasalasal, mayroon na pong kurso ng network marketing. Okay? Kasi ganun kataas na po ang pagkakilala po sa ating negosyo, ano ho, sa entrepreneurship ng network marketing. Pero, syempre, pag nasa school, theoretical ang tawag doon. Yung mga teachers, nagtuturo ng network marketing, pero hindi naman sila networker. Kaya naman, alam niyo po sa eskwelahan din, ano, yung mga professors, no, ng mga college students na ang kurso po nila ay sabihin natin mga business courses. Pero mapapansin ho ninyo, yung mga students, pagka-graduate nila po, majority pa rin sa kanila ang iniisip maghanap ng trabaho. Bakit? Kasi ang pinag-aralan po nila sa eskwelahan, by the book lang sila. I mean, theoretical. Okay? Walang practical learning about entrepreneurship. Hindi katulad nga po sa atin pong industriya na network marketing, yung itinuturo po dito ay based on experience. Okay? So kaya naman ho, mas ang tawag natin yan, priceless learnings po yan, no? Kaya naman kailangan natin pong i-ano yan, namnamin kumbaga, ano ho. Okay, so punta na tayo dito sa ating slide. Okay, may nakikita na po kayo? Pa-thumbs up na lang kung mayroon na kayong nakikita. White lady ka nang nakikita. Kaya ang topic natin, no? Unahin natin si YMLM or Y Network Marketing. Okay, yan po yung first topic natin. Bakit nga ba tayo nandito sa industry na to? Bakit wala tayo sa insurance industry? Bakit wala tayo sa real estate industry? Bakit wala ka sa showbiz industry? Ay mukha ka namang artista. Sige nga, tingin nga dyan ng mga artistahin dyan. Okay? Bakit tayo nasa networking industry? Yan yung pag-uusapan natin, ha? Para mas lumalim pa ang iyong pagmamahal. Kaya nga, sinasabi ko lagi, the more you know, the more you will love. Getting to know each other yarn. Ganon yon. Mas kilala mo siya, mas minamahal mo siya. O ha? Okay, so, next slide natin. Ito, pag-usapan muna natin yung tungkol dito sa kwento na to. May kwento to eh. Asa na? Pagpasensyahan nyo na po yung ating ano ha, medyo nata-traffic po yung slides natin. Ayan, maya-maya ay bibilis po yan. Asan ka na? Nag-next na eh ha. Sige. Go, go, go. Asan na siya? Ayan lang ha. Kuya, nag-next na. Ayan, ayan. Sunod-sunod tuloy siya. Yung kwento po ng ano, ng Fox and Rabbit. Ayan ha. Ito yung kwento tungkol sa may question dyan na are you living just to survive? Ganito yan. Si Fox po at si Rabbit, okay? Sino dyan si Predator? Sino dyan yung
um, ang kakain. Si Fox, kakainin niya si Rabbit. Tama? So ngayon, itong si Rabbit, alam niya sa sarili niya na pag naabutan siya ni Fox, magiging pagkain siya. Anong nangyari sa dalawa na to? Naghabulan sila, no? So ang bilis tumakbo ni Rabbit, hindi siya naabutan. To the point na itong si Fox, napagod na lang siya. Kasi sa sobrang bilis ni Rabbit, napagod siya, lalo siya nagutom, no? So nagsettle na lang siya kung ano yung available. Okay? So guys, hindi ko na pinahaba yung kwento, pero ganito yung gustong ipahatid sa atin ng kwento na to. Marami sa atin po ito yan. Are you living just to survive? Kasi marami po sa atin ay parang si Fox na may pinupurso ka, pero pag nahirapan ka na, nagkukwit ka na. Alam mo yung gano'n? Yung nakita mo, yung gusto mo, nabuhay pangarap mo, pero ano nangyari? Yan po kasi yung kwento ng story na yan. Um, Dapat hindi daw po tayo maging kagaya ni Fox na pag nahirapan, ano na, madali na give up. Yung in-expect mong maging result mo, halimbawa, sabi mo, hatawin ko yung FCI, 6 months. Pag hindi ako nagka-resulta, ayaw ko na. Yung binibigyan mo deadline sa sarili mo, tapos pag hindi mo nakuha sa timeline mo, alam mo gano'n, yung parang because of that, wala na. Okay na ako. Balik na lang ako sa pagtatrabaho. At least sa trabaho ko, may sahod ako. May sweldo ako, may sure akong income, kinsenas katapusan, ganyan. No, yung parang bumabalik ka doon sa comfort zone mo. Kaya naka-question po doon, are you living just to survive? Kasi marami po sa atin, yun po yung nararanasan. Na we just live to survive, to just get by. Pero may nakita ka ng opportunity sana eh. Kaya lang, dahil napagod kang kunin yon, dahil gusto mo ng, karamihan kasi sa atin, by nature, gusto natin ng madalian, instant. Okay? Gusto mo kaagad kumita ng 6 to 7 figures in a very short period of time, pero hindi mo kaagad nakuha, nakukwit ka na. Tama? So, marami sa atin ganun. Kaya po ang question po doon, ikaw ba ay, are you running just to survive or are you running for, ito siya. Ito yung question niya. Balikan natin. Kasi si Fox, tumatakbo siya, gusto niya lang makakain ng lunch. Etong si Rabbit naman, tumatakbo siya kasi ayaw niyang mamatay. Ngayon, pag inanalyze mo, nanalo si Rabbit, hindi siya naabutan ni Fox. Kasi pag naabutan siya, patay siya, 'di ba? Okay? So sana guys, ganito tayo. Sana para tayong si Rabbit na wag mong hayaan na abutan ka ng oras mo. Yung kumbaga parang darating yung time na yung wala ka ng lakas. Puro ka na lang regrets, yung pagsisisi na sana pala hinataw ko, sumabay ako dun sa hatawan nila dun sa first class nung nag-uumpisa pa lang, nung nagpa-pioneer pa lang sila. Yung na-realize mo after 10 years na, 10 years na saka ka palang hahataw sa first class, alam mo ganun. Nakasama ka na ngayon sa pioneering tapos hindi mo ginagawa yung part mo, no? Di ba? So kaya, guys, napakaswerte po nating lahat. Bago pa maging 10 years old yung kumpanya natin, bago pa mag 20 years old ito, wala pang isang taon nandito ka na. Alam mo yung ganun? Kaya lang, depende yan sa'yo. Anong takbo mo? Takbo ka bang fox o takbo kang rabbit? Kung takbong fox ka lang, ginagawa mo lang yung negosyo natin para maka-extra income ka lang, dagdag lang ng income or kita, diba? Medyo malayo-layo ang magiging difference mo sa mga rabbit dito sa ating pong company. Yung mga humahataw dito na as if there's no tomorrow, yan yung nagkakaresulta. Okay? So, how's your commitment now? Matatanong mo naman sa sarili mo o nga no, anong klaseng takbo ba ako ngayon? Tumatakbo ba ako ngayon na parang si Rabbit? O tumatakbo pa ako na parang si Fox? Sige nga, pa-comment ka dyan, anong takbo mo ngayon?
Be honest to yourself. Sige po, pa-comment dyan sa comment sa chat natin, sa chat. Tumatakbo ka para magkaroon ka lang ng lunch? Okay? Or takbong rabbit ka kasi pag hindi mo to ginawa, wala na, patay na. Alam mo yung ganon? Are you running for your lunch or are you running for life? So sana po takbong rabbit tayo, ha? Kumbaga yung parang pag hindi mo ginawa sa first class, wala na, kalimutan mo na mga pangarap mo. Kalimutan mo na mga maliligayang araw na iniisip mo in the future. Bakit? Kasi hindi liligaya ang araw mo, promise, pag hindi mo sineryoso ng todo ang First Class International. At ang nakakalungkot pa sa atin, guys, nagiging comfort zone natin ang kahirapan. Grabe, no? Paano naging simple ang mahirap? Di ba pag sinabing mahirap, komplikado yun. Mahirap nga eh. Pero marami sa atin, dahil sa sanay na tayo sa hirap, simple na lang yun. Kaya parang komportable na yung mga tao na kahit na hindi nila na-realize na kukuha yung mga pangarap nila, okay na sa kanila yun. Okay na, nakapag-survive naman kami, Mentor Sam. Okay naman, nakakaraos naman, may araw-araw. Nagmamahala naman kami ng aming pamilya. Tama? Yung gina-justify mo na lang yung buhay mo na hindi mo nakukuha yung talagang gusto mo. Pero deep inside, gusto mo talaga ng prosperity. Tama? Kaya lang ang nangyayari dahil nga hindi mo ginawa yung part mo, gina-justify mo na lang ngayon. Okay? So sana po, yan. Thank you sa mga nagko-comment, nagchat dyan. Takbong rabi tayo kay First Class. Ha? Baguhan ng buhay ba? Guys, tingnan mo to ha. Pag ang tao po nagkaedad ng 60 pataas, okay, ibig sabihin, retirement age ba? Ha? 45% nakadepende sa mga anak nila. Kaya nakakalungkot po ang sitwasyon ng ganito. Yung ikaw bilang magulang, mahina na ang katawan mo at wala na rin magtanggap sa iyo sa work kasi nga, yung mga kumpanya, anong i-hire nila? 60 years old o yung 30 years old, 20 years old? Di ba? Wala na halos company mag-hire sa iyo kung 60 years old ka na. Ano mangyayari? Dependent on relatives ka. Ang masaklap nito guys, yung bang yung makakaramdam ka na nagiging pabigat ka sa mga anak mo. O nay, doon naman kayo kay kuya. Tay, doon naman po kayo. Yung parang anong nangyayari, nagiging parang pinagtatabuyan ka ba? Nangyayari ba yan sa Pilipinas, guys? Nangyayari ba yan? Sino yung may ganong alam? Yes or yes? Ikaw, gusto mo ba pagdating mo ng 60 years old, ganon ka? Aasa ka sa anak mo o kaya sa pamangkin mo o kaya sa kamag-anak mo? Mahirap yun, mahirap yun. Masakit sa damdamin ba? Pero alam mo naman, sa Pilipinas, uso talaga sa atin yung extended family ties na tinatawag. 'Di ba? Kahit pamangkin, pinsan, 'di ba? Ay inaaruga, kinakalinga natin mga pamilyang Pilipino. Ganun tayo eh. Ganun tayo matiisin eh, no? Pero siyempre, kailan ma-realize ito? We have to be so practical enough na ayaw natin maranasan yung ganun. Ayaw natin ng ganun na parang yung ang hirap kasi nun guys, yung parang pinagtatabuyan ka ng mga doon naman po kayo kila ano. Eh kasi nga nagiging pabigat ka doon sa kung saan ka doon nakaasa. Tama? Kasi wala ka namang source of income na eh. Tama? Kaya nga ang Pilipinas, ang mahirap na Pinoy, lalo naghihirap. Kasi extended family ties eh. Kaya nahihirapan bumangon. Tama? O, sana tayong lahat dito sa First Class International, huwag tayong dumating sa point na pagtanda natin, wala na tayong lakas, hindi na tayo makapagtrabaho, eh, huwag ganun, ha? Huwag tayong mapasama sa ganun na aasa tayo sa ibang tao. Dapat, meron kang passive income pa din. Okay? Ang kasunod dyan, oh, dependent on charity. Kaya nga, di ba, sumikat yung four-piece? Alam niyo yung four-piece dito sa Pilipinas? Ang alam niyo lang kasi two-piece eh. May four-piece din.
Yun yung mga suporta sa mga mahihirap na mga kababayan natin na namimigay sila yung gobyerno to. Okay? At marami din mga NGOs, non-government organization, namimigay ng tulong sa mga mahihirap. Dependent on charity, 30%. Tapos 23% kailangan pa rin magtrabaho. Wala na magtanggap ng mga kumpanya sa kanila pero kailangan pa rin na magtrabaho. 23%. Dami, no? Ngayon, ano yung natira? 2%. Ang tanong, 2% na financial independent, ibig sabihin po, okay? Wala siyang problema sa pera. Financial independent. Okay? May source of income, possibly. Okay? So, saan mo gusto dyan makasama? Sige nga po, pa-comment o pa-chat dyan. Saan mo gusto makasama dyan sa ilan yan? 1, 2, 3, 4. 45%, 30%, 23% o 2%? Comment. Wow! Dami eh. Hindi ko mabasa ang comment nyo. Ang inyong chat. O, di ba? Si Coach Bea, 2%. O, yung iba, saan nyo gusto makasama dyan? O, si Coach Bea lang ang magiging financial independent niya. Sige, Mentor Daniel, 2%. Mentor Margie, 2%. O ha? Yung iba, no percent. Mentor J, 2%. Si Mary Jo, 2%. Oh, Ernest, 2%. Jonalyn, 2%. Yung iba, ah, wala lang. Mentor Joel, 2%. Mentor Ann, 2%. Roland, 10%. Wala ka doon. Mas marami. Wala po nakalagay dito 10%. Ang meron po ay 45, 30 at 23 tapos 2%. Okay? So diyan tayo dapat sumama ha sa 2%. Na pagdating ng araw, senior citizen, ano ka na, nag-retire ka na, 60 years old pataas, ikaw ay napabilang sa mga tao na hindi kailangan magtrabaho, hindi kailangan umasa dahil mayroon ka pa ring source of income. Okay? Yan yun. Kaya tayo nagsusumikap ngayon sa ating business. So ito yun, sabi dito, yung reality check natin, we finish school to secure a job. Tama? But didn't learn about financial literacy to attain real security. Financial illiteracy is the root of all financial struggle. Most people are professionally literate but financially illiterate. Kasi nga po, hindi natututunan sa school yan. Okay? Kaya marami nga po, kahit nakatapos na ng mga gandang courses, eh hindi pa rin guaranteed talaga na maging financially independent ka. Okay? Ito yun, oh, retirement age, 60 or 65. Years in school, 22 years, one-third of your life. Working for others for the 3 years, two-thirds of your life. No? Nagtrabaho ka for someone else. And then after that, wala na. Di ba? Taghirap pa din. Okay? So, kaya naman, we're studying about this business. Dahil sabi dito, people work their lives for somebody and end up saving nothing when retirement period comes. Ito ay specifically para po ito sa mga empleyado, no? Kaya naman ho, tinutulungan ho natin yung mga empleyado talaga na magkaroon ng realization na if you're working full-time right now, empleyado ka, full-time ka pa, huwag ka lang basta mag-work hard. Mag-work smart ka. Ano ibig sabihin nun? Magkaroon ka ng side hustle na tinatawag or yung side business. Okay? On the side na business, part-time business mo, katulad ng First Class International, na pwedeng mag-generate ng passive income sa'yo. Para, okay, dumating yung araw na wala ka ng trabaho, mayroong magsusustain ng lifestyle mo. May source of income ka pa din. Okay? So, sa madaling sabi, huwag kang makapanti ngayon. Na especially kung ikaw ay maganda ang sweldo mo ngayon sa trabaho mo, maganda ang treatment sa iyo ng boss mo, maganda ang iyong kinalalagyan sa trabaho mo ngayon, huwag kang makampante sa ganyan. Bakit?
Kasi temporary lang yan. Okay? At again, di ba, sabi palagi, hindi natin napapamana yung trabaho natin. Pero yung business napapamana, di ba? Kaya nga sabi dito ni Robert Kiyosaki, the main reason people struggle financially, okay? Because they learn or they have spent years in school but never learn about money. The result is that people learn to work for money but never learn to have money work for them. Kaya maraming tao po, yun lang. Nakakalungkot pa, pag pinakitaan mo ng opportunity natin, they are very close-minded. They're just focused on working so hard for the money. May kilala ka ba nagtatrabaho ng walang sweldo? Wala naman siguro, no? Sabi po sabihin, lahat talaga ng nagtatrabaho po ay may compensation, may sweldo. Majority po ng tao meron, working for money. Kaya kailangan matutunan natin how the money works hard naman for us. Okay? So yan po yung mayroon sa ating industry. So katulad po dito, if you start working at the age of 21 years old, ayan o, start saving at least 10,000 per month. So pag kinumpute-compute po natin yan, in 1 year po, 120,000 in a year, 22 years old ka na. So in 10 years, makakaipon ka ng 1.2 million. Okay, another 10 years po, okay, 41 years old ka na, that's 2.4 million. Another 10 years, 3.6 million, that's 51 years old ka na. So 30 years of working, you can save up 3.6 million kung 10,000 ang sinisave mo per month. Right? Yan yun. So kulang pa yan sa pangarap mo talaga. Ito siya oh. Yun nagtrabaho tayo habang buhay, habang malakas, inubos natin yung lakas natin magtrabaho. At the end of the day, wala. Walay pa din. Because when you stop working, you stop earning, then you die. Kaya ito lagi ko sinasabi if you do not control your time and your income, you're not in control of your life. Kaya ako po, isa sa testimony ko talaga na kailangan dumating sa point guys na ikaw na yung may control sa oras mo, pati sa income mo. Kasi as long as you're working for someone else, okay, may boss ka, wala kang control talaga. Ang boss mo ang may control sa oras mo, ang boss mo ay may control sa kita mo, at ang boss mo ang may control sa buhay mo. Grabe siya. Yes, totoo yun. Promise. Ang swerte mo kung ikaw yung nagtatrabaho empleyado na ikaw may control sa lahat. Papasok ka sa gusto mong pasok. Isa kang empleyado na papasok ka. Gusto ko pumasok ng 3 p.m. Pasok ka po. At gusto ko umuwi ng 5 p.m. Wow! 2 oras ka ng trabaho. May kilala ka bang ganong empleyado? Ha? Gusto kong kumita ng 10,000 ngayong araw na to? Gusto kong kumita ng 100,000 sa loob ng isang linggo? Kung ikaw ang nasusunod, good for you. Pero majority po ng empleyado, hindi ganun. Okay? Kahit na may sakit, pinapapasok pa, wala kang magawa eh. Swerte ka kung basta. Kasi ako guys, 6 years ako ng empleyado eh. So alam na alam ko talaga din. Trabaho ko sa Pilipinas, trabaho din ako sa abroad. Iba talagang buhay empleyado. Kaysa sa buhay ng negosyante, ikaw yung boss. Right? So sa mga empleyado po dito na may trabaho pa, no? Hindi ko sinasabi mag-resign ka na ha. Eh gabi na, bukas na lang. Nag-resign na nga, no? Okay, what is material wealth? Ganito siya, yung material wealth na tinatawag. Sabi dyan, it is the status of your income, okay, that supports our way of living even if we do not work. It is the number of days we can survive without working. Kasi guys, ganito. Kailangan lang kasi magkaroon tayo ng mga realizations na tinatawag. Alright? Kasi marami nga sa atin talaga kampante na magandang sweldo, maganda ang trabaho. Yun na. And they're very close-minded when it comes to business. Pag may ina-offer tayo, nag-offer tayo ng first class, sarado utak nila. Pero ito yung tatandaan mo. Compute natin. Ano yung material wealth? Ito yan. Let's say you have 200,000 pesos in the bank. Ang expenses mo ay 50,000 monthly. So that's 4 months or 120 days. So your material wealth is 4 months or 120 days. Ibig po sabihin, you can survive ng 4 months.
kung meron kang 200,000 na nakasave ngayon. Pero after 4 months, patay ka na. Tama? Kaya, eto kailangan ma-realize mo to guys. Kasi marami sa atin nga po, because of the na-encounter natin ng discouragement, okay, gusto ko ma-impart sa inyo to lahat. Dahil sa marami tayo na-encounter na discouragement, especially pag may prospect ka na magandang status sa work niya, yung ikaw mismo na discourage ka dahil negative yung kausap mo. At yung kausap mo, feeling niya talaga secured siya sa kanyang trabaho. Okay? Ito ang kailangan mong maintindihan. Kasi marami kasing ganoong tao. Dahil ang feeling of security po, so nandun yung pride nila. Pero tatandaan mo ganito yan. Okay. Yung computation kanina, material wealth. How long can you live without working? Yan yung itanong mo sa sarili mo. Kasi maraming tao, okay, yung iba nga medyo naiyabangan ka pa pag mataas ang sweldo nila, magandang posisyon sa trabaho nila, tapos ang tingin sa'yo parang ang baba mo. May mga, nakakalungkot, but that's the reality. May mga tao matingin ng mababa ang tingin sa networker. Pero you have to be proud of yourself. Taasan mo ang tingin mo sa sarili mo because you are an entrepreneur. Pag ikaw ay networker, entrepreneur ka, negosyante ka. Okay? Ang empleyado po, kahit 50,000, 100,000 pa, 200,000 pa ang sweldo niyan, no work, no pay pa rin yan. Tama o tama? May tama ka eh. Tama ba yun? Kasi minsan, ikaw bilang networker, may prospect ka, magandang sahod, manager, supervisor, maraming allowance, etc. Proud na proud sa sarili. Ang tingin sa'yo, mababa ka, ikaw networker ka. Guys, tandaan mo to, be proud of yourself. Bakit? Once na build mo ang network mo sa negosyo natin, even if you stop working for a year or two, kaya mong masustain yung lifestyle mo. Pero yung kausap mo na negatibo, wag mo silang awayin ha. Wag mo silang awayin. Pero ganito yan. Kailangan ma-realize mo lang to. Yung kausap mo na negatibo, maganda sweldo, maganda status sa trabaho, maraming allowance, etc. Magandang buhay niya. The moment mawala ng work yan, the moment mag-stop ang work niya, patay na yan. Yan ang tandaan mo. 6 months, 1 year, kaya ba niya mag-survive na walang trabaho ng 1 year? I doubt kung kaya niya mag-survive. Pero ikaw, the moment ma-build mo ang network mo, ang business mo, kahit 1 taon, 2 taon kang hindi magtrabaho, tuloy-tuloy wala kang trabaho, tuloy-tuloy ang income mo. Maganda po ba yon o magandang maganda yon? Anong sagot? Sobrang ganda nun guys. Kailangan maintindihan mo yung negosyo natin. Kailangan ipaglaban mo ang negosyo natin. Kasi dito, hindi ka no work, no pay. Nasanay lang yung utak natin na employee mindset, gusto lagi trabaho kita kaagad, trabaho kita kaagad. 1 day work, 1 day pay, 1 month work, 1 month pay. Tayo ay nagtatanim ng hindi yung munggo. Ang tinatanim natin mangga. Pag munggo, bukas may togi ka na. Ang mindset mo, entrepreneur, nagbibuild ka ng empire ng organisasyon mo. Nagbibuild ka ng malalim na pundasyon mo. Yan ang negosyo. So pag may ma-encounter ka na negative, discouragements, dream stealers, tandaan mo sa sarili mo, malayo ang agwat mo sa kanila. You're in a different world. Pero huwag kang makipag-away sa kanila ha. Ha? Huwag ganon. Kasi prospect mo pa rin yan. At matutulungan mo pa rin sila. Okay? Tayo lang po ay, kumbaga, we help people realize about the beauty of our business, of our industry. Right? So, ikaw ba ay proud na nasa networking business ka? Sige nga po, pa-comment dyan. Are you guys proud na nasa network marketing business ka? Magandang maganda po. Yes. Kasi yung iba kinakahiya eh. Anong negosyo mo? Ah, ah, hindi ka makasagot. Be proud, networker ka.
I'm a network marketing professional. Huh? I'm an entrepreneur. Entrepreneur. Negosyante ako. I'm into distribution business. Huh? My business is distributing the best barley in the world. Ha? Kaya maging proud ka sa negosyo natin. Oh, ito yan. Kailan may maintindihan mo yung economic trend? Noong unang panahon, ito yan. Agricultural age. Yung may malalawak na lupain ang mga mayayaman. Sumunod, industrial age. During the industrial age, kahit isang empleyado lang sa buong pamilya, buhay. Bakit? Kasi mataas ang swelduhan talaga nung araw. 1950s, 60s, 70s. Isang empleyado sa isang malaking pamilya, buhay na sila. Sa panahon natin ngayon, iba na ang labanan syempre. Information age tayo eh. Sa panahon ngayon, sa totoo lang guys, hindi na uso ang empleyado. Ang uso ngayon maging negosyante. Ang uso ngayon maging entrepreneur guys. So, Mentor Sam, sinasabi mo na paano kung lahat ng tao maging negosyante na lang, maging networker? Hindi naman mangyayari yun. Kasi nga, ang tao, iba-iba ang gusto. May tao talagang kahit anong paliwanag mo, mamamatay talaga silang empleyado kasi yun ang gusto nila. Wala tayong magawa doon. Kasi hindi naman pwedeng lahat ng tao mayaman. Mayroon talagang mahirap. Balanse ang mundo natin guys. Balanse ang mundo natin. Kung may mahirap, may mayaman, may kaliwa, may kanan, may taas, may baba, may mainit, may malamig. Balanse tayo. Binary nga tayo eh. Left and right eh. So hindi pwede puro na lang tayo lahat mayaman. Kaya yung tao negatibo sa iyo, okay lang yun. Ibig sabihin, balanse talaga mundo. Ikaw positive, siya negative. Ikaw mayaman, siya yung maghihirap. Okay yan, maganda buhay niya ngayon, pero pag dumating yung araw, walang trabaho yan. Balance yung mundo eh. Ikaw mayaman, siya naghihirap. Kasi wala siyang hanap buhay. Tama? Pero ginagawa natin yung part natin na we share the opportunity. Okay? Oh, ito nga yan, nasa slides natin to guys. Oh. Nasa slides natin to, diba? Employment versus business. Pag empleyado, 40 years na, hindi pa rin kasya yung kanyang naipon sa kanyang pangarap. 14 million, 40 years, 30,000, sahod, 30,000 din sinasave. Kahit na makikain siya sa kapitbahay niya, makiligo siya sa kapitbahay niya, walang gastusin sa sweldo niya, isave niya lahat yan, kulang pa rin siya sa pangarap niya. Pero sa negosyo po, di ba, in less than 5 years, 27 million kaya. So that's the reality. Okay? Pero again, wag po tayo makipag-away sa mga taong sarado ang utak sa pagbibusiness. Dahil, again, balanse ang mundo natin. Hindi pwedeng lahat ng tao ay mayaman. Mayroon talagang mahirap. Kung lahat ng tao mayaman, sino magsisilbi sa'yo? Magpapakarwas ka, ano sasabihin sa'yo ng mga karwas boy? Hey, Ma'am Malrus, I cannot car wash your car. I have my own Ferrari. Wala nang car wash boy. Hey, Sir Jerry, I cannot serve you. I'm not a waiter. I own this restaurant, you know? Patay na. Hindi pwedeng ganun. Dapat balance ang mundo. Tama o tama? O, kaya yung taong negatibo sa iyo, walang problema. Balance yan. Pang-balance yan. Hindi kasi pwedeng lahat ng tao yumaman. Ang tanong natin dito, ikaw ba? Ikaw ba yung taong gusto talagang yumaman? Pag hindi mo kasi gustong yumaman, ikaw yung pang-balanse. O, sige nga, mag-comment ka yan sa, sa chat natin. Yung malaking salitang mayaman. You choose to be rich, mayaman. Kasi kung hindi ka magpayaman, ikaw ang pangbalanse. Oo. Kaya piliin mong yumaman ka kasi kung hindi, pangbalanse ka. Oo. Pag hindi ka mayaman, maghirap ka. Dalawa lang naman yan. Wala naman tinatawag na, tayo lang naman nagtatawag sa tinatawag na mga middle class. Wala yan. Ang sabi ni Robert Kiyosaki, ang middle class pagdating ng araw, maging mayaman yan o kaya maging mahirap din yan. So pag hindi mo pinili na ikaw yung yumaman, eh di ikaw yung mahirap. Ganun lang yun kasimple. Okay, dapat piliin mo ikaw yumaman kasi mas masarap yun. Okay? Yan, next natin. Sabi dito, what is MLM? Multi-level marketing, network marketing, you know? At alam mo ba, itong si Robert Kiyosaki, partner niya si Donald Trump, presidente ng Amerika.
sila mismo nagre-rekomenda ng network marketing. Kaya again, tandaan mo po, yung mga taong negatibo sa'yo tungkol sa negosyo mo, huwag mo silang awayin, huwag ka makipagtalo, maubos lang ang enerhiya mo, ha? Pag may taong na-encounter ka ganon, ang isipin mo, pang-balance ito. Ha? Pang-balance yan. Yan yung magsisilbi sa'yo next time. Kasi nga hindi na pwedeng lahat ng tao ay yumaman. May pang-balance talaga. Sabi kasi nila Robert Kiyosaki, nila Donald Trump dito, why we recommend network marketing? Kasi nga naman, ang network marketing, ang industriya na pinakamaraming napoproduce ng mga milyonaryo. There is no other industries in this world na katulad ng network marketing na may pinakamaraming napoproduce na multi-millionaire. Sa Pilipinas pa lang naman eh. Sa Pilipinas, ilang networking company, local company ang meron sa Pilipinas? Ang dami. Marami bang mga milyonaryo? Marami din. Ganon kaganda ang industriya natin. Tama? Okay. Para sa kalaman ng lahat, oh, ito yan. Ang legit na network marketing or MLM, may produkto. At guys, tandaan mo to. May produktong bagay sa networking at may produktong hindi bagay sa networking. Kung natatandaan ninyo dati, yung isang kumpanya na nagsarado kasi nga produkto niya ay mga sapatos, bakit hindi nagtagal yun? Eh kasi nga naman, matibay ang sapatos mo. Marikina shoes pa. Nakabenta ka ngayon sa customer mo. Kailan siya mag-repeat order? Eh di pag nasisira na yan, eh paano masisira kung matagal na panahon? Ang mga 2 years, 3 years, bago masira, kung matibay talaga, o edi doon ka pala magkaroon ng repeat order. So, ibig sabihin, hindi bagay sa networking yun. Ang bagay sa networking business, yung highly consumable products. Okay, gets ninyo? Highly consumable products. Because the business of networking is all about selling the products, moving the products, and also the opportunity. Okay? Kaya ito yan. Kanya, oh. Ito yung mga different types or kinds of business system, no? Conventional or traditional, franchising. Alam mo ba, ang idea kasi ng networking ay galing sa franchising. Pero dito yung pinakamaganda ngayon. We are a combination of franchising and also network marketing. Kaya yung mga taong hindi pa masyado nakaka-adapt, nakakaintindi, sarado pa utak sa networking, pero franchising well accepted sa kanilang mga utak, well and good. Sa kumpanya natin, we can offer them franchising business. Maganda po ba yun or maganda yun? Na yung taong kausap mo, kahit negatibo siya sa networking, hindi pa ready yung mind niya sa ganda ng networking, pero franchising kasi open ang tao sa franchising. Okay? So, pwede pa rin pumasok sa atin. Guys, na-appreciate nyo ba ang ganda ng first class? Paano nga po? Pa-comment naman dyan. I-appreciate natin ang ganda ng company natin. We are offering a combination of franchising and networking. Sige nga, pa-comment, pa-chat naman dyan. Thank you, press. Thank you, Madam Moy. May FCI. Perfect combination of franchising and networking. Kasi yung mga taong negative pa sa networking, pwede makapasok through franchising. Isa pong advantage. Guys, napakalaking advantage ng First Class International yan. I-maximize natin. Baka nakakalimutan mo, may franchising din tayo. So, the moment na kuusap mo ay saradong utak sa networking business, saradong utak sa barley, huwag kang mag-alala. Pasok yan sa franchising. Kasi ang franchising well-known all over the world. Pinasikat yan ng McDonald's. At syempre sa Pilipinas, napakarami natin mga franchising businesses dito. So maraming tao talaga, they are very, very, very open-minded into franchising business. Kasi nauna sila before networking. Kasi ang concept ng networking galing sa franchising. Ang naging problema kasi sa franchising, syempre, kung gusto mo mag-branch out, magparami, gagastos ka ulit. Kung nag-franchise ka ng 5 million, mag-5 million ka ulit para magkaroon ka ng another branch. Ang networking kasi iba. You can branch out locally and abroad for so many, 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 many people na without spending any single cent. Nagigets mo ba yun? Guys, nagigets mo ba yun? Ganyan kaganda negosyo natin.
Ang franchising, para mag-branch out ka, okay, may Jollibee ka sa Cubao. Pero yung Jollibee sa Pampanga, wala kang kita doon unless Jollibee mo yun. Pero matanda na ako. Nagigets nyo yung ganon concept? Pero ang franchising kasi may system na yan. Kaya nga 50 million, mag-franchise ka ng Jollibee. May 50 million ka ba? Bakit sobrang mahal? Kasi system. O, paki-comment nga po, system. Ang franchising kasi may tinatawag na franchising system. Di ba yung kwento natin na halimbawa si Coach Bea, best friend niya si Ma'am Mary Jau. Si Ma'am Mary Jau, sobrang yaman sa probinsya nila. Saan ba ang probinsya mo, Ma'am Mary Jau? Halimbawa, ang probinsya niya ay saan ka? Sa Basilan ka ba, Ma'am? Saan ang probinsya mo, Ma'am? Sa Hulu? Tawi-Tawi? O sa Bohol, Ma'am? Ikaw pala ang sikat sa Bohol. Ikaw yung may-ari ng ano doon. Tarsier Restaurant. Gusto nila makakita ng Tarsier ba? Baka yung iba hindi alam pa yung Tarsier. Ano yung Tarsier, Mentor Sam? Ang Tarsier, natatagpuan lang yun sa Bohol. Ha? Sumarap ka sa salamin, makita mo yung Tarsier. Yung malaki mata ba? Malaki mata. Mas malaki pa yung mata sa ulo. Halimbawa, si Ma'am Mary Jau. Grabe, sikat na sikat yung kanyang Tarsier Restaurant. Tapos sa buong Bohol, ang dami niyang branch ng restaurant niya. Mag-best friend pala sila ni Coach Bea. Ngayon, si Coach Bea, syempre na-inspire siya ba? Kasi ang yaman-yaman ni Ma'am Mary Jo eh. Ay, best friend kita eh, best friend. Si Coach Bea, nakipag-meeting kay Ma'am Mary Jo. Si Ma'am Mary Jo, ang yaman-yaman, daming bodyguard. Kaliwat kanan. Nakipag-meeting kay kay Coach Bea. Ito si Coach Bea dahil best friend niya to, kababata niya to. Okay? Na-inspire ba? Gusto niya ngayon magpaturo. Best friend, ano ba sikreto mo? Bakit sikat na sikat ka? Very successful ang negosyo mo. Anong ginawa mo? No, sikreto mo, step by step, ano sikreto? Gusto kita, idol kita. Gusto ko maging kagaya mo. Sa tingin mo, si Ma'am Mary Jau, tuturo niya kaya kay Coach Bea? Ano sa tingin niyo po? Mag-best friend niya na, mag-best friend niya, mag-best friend. Turo niya kaya sikreto niya? Ano sa tingin niyo? Hindi daw, hindi. It's a big no. Di ba? Hindi. Bakit kaya? Ang tawag nga doon trade secret yun eh. Kasi magiging direct competitor niya yan pag tinuro niya yan sa... Ang tawag doon, that is the traditional system of business. Kaya maraming tao nagta-traditional business in the next 3 to 5 years nagpe-fail. Around 90 to 95% of people who build their own business traditionally, nagpe-fail sila. Bakit? Ikaw kasi yung magta-trial and error eh. Subukan ko to, hindi effective. O iba naman. Subukan ko to, hindi effective. O iba naman. Hanggang sa maubusan ka na ng pangkapital mo, ubus ka na, wala na. Yun yung nangyayari sa traditional. Kaya nagkaroon ng tinatawag ng franchising. Sa franchising kasi, welcome. O gusto mong gayahin yung negosyo ko? Ituturo ko sa iyo, sistema. Pero magbabayad ka. At may royalty yan. Ang franchising business, may royalty yan. Sa atin, sa food cart franchising ng ating company, wala tayong royalty fee. Isang magandang ano yun. Tama? Pero majority ng franchising business, may royalty. Pag nag-franchise ka, diba, si Ma'am Mary Jo, pinafranchise niya yung restaurant niya. Nag-franchise si Ma'am Bea. Edi ituturo na ngayon ni Ma'am Mary Jo kasi franchising na siya eh. Ituturo niya yung system ng negosyo niya kay Coach Bea, pero may royalty siya. Pero magbabayad ng mahal na franchising fee si Coach Bea. Nagigets nyo? Yun yung franchising. At kailangan mo malaking kapital. Tama? Ito yung good news. Ano ang networking? Ang networking galing sa franchising concept na may system na ituturo, gagayahin na lang, magkukopyahan na lang tayo.
Kasi may system na gagayahin. Ituturo, may magko-coach. Ito yung maganda sa networking. Alam mo ba, ang franchising ng Jollibee, 50 million para ka ikaw mag-franchise sa Jollibee. At ang pinaka average, 200 to 300,000 pesos per month ang kita niyan. Malakas na branch yun ng Jollibee. Ang tanong, magkano ang pwede mong kitain sa First Class International? O, doon na lang tayo sa safety net natin. Magkano yung pinakamataas natin kikitain sa safety net na lang natin sa binary? Magkano? Huy! Comment! Magkano? Nga! Magkano yan? Yung maximum na pwedeng kitain sa binary. Bakit may 15,000 dyan? Monthly. Magkano? Magkano ang maximum safety net natin sa binary? Sa pairing ba? Sa peering ba? Sa peering. Ayan. 4.5 million. Magkano kapital? Ang pinakamababang kapital sa first class, magkano? Oh, 4,998. Pwedeng kumita ng nasa 4.5 million per month. Kasi di ba from bronze, pwede ka mag-upgrade hanggang kumita ka, bronze, kumita ka, umakyat ka hanggang diamond. O hanggang 4.5 million pwede mong kitain sa binary. Magkano kapital? 4,998. Magkano yung sinabi ko kanina, nakita ng Jollibee, malakas na Jollibee yun ha. Ang kita monthly, 200 to 300,000 per month. Ikaw, magkano kita mo maximum? 4.5, pairing pa lang yun. Ang tanong, sa networking business mo, may kumikita ba talaga ng 4 million? Marami. Tapos ngayon, hindi ka seryoso? Pinapatent ka ng training, ang kipot mo pa. Kasi mahina internet ko, mentor. Mainit kasi, mentor ba? Mainit. Hindi makapunta sa office. Maulan ba, mentor ba? Wither ka. Anak ng teting, oh. 4.5 million ang pwede mong kitain tapos hindi ka magseryoso? Bakit kaya ang tao hindi nagsaseryoso sa negosyo natin? Kasi nga naman, ang liit lang ng kapital. 4,998 lang. Paglabasin mo rin ng 50 million yan, ewan ko lang kung hindi magseryoso yan. Yun na nga eh. Hindi mo na nga kailangan maglabas ng 50 million. Pero kaya mong kitain, mas higit pa ang kinikita ng isang franchising ng Jollibee, tapos hindi ka seryoso? Hindi po ako galit, ha? Si Mentor, sa parang galit na? Hindi po. Ang tawag doon, may diin. Ayan, nasasapian na ako. Nung oras na kasi. Nagtatransform na ulit tayo. Di ba sabi ko sa inyo, kakaiba yung training natin eh. Yung naka-attend dati ng training ng YMLM at iba rin yung bagsakan ngayon. Ganun yun. Kaya dapat lagi kang umattend. May iba-ibang bagsakan, iba-ibang kahit same topic. Na-gets nyo guys? Kailangan maging sobrang mahalin mo yung industriya natin, mahalin mo negosyo natin. Kasi pag sineryoso mo to, kaya mong kitain ang kinikita ng higit pa sa kita ng isang Jollibee franchise. Yeah, pero bakit mentor sa maliit lang pala no ang kita ng Jollibee, 200 to 300,000 per month? Oo. Kasi bago ka naman magkaroon ng Jollibee, sobrang yaman mo na may 50 million kay. Kasi yung mga taong may 50 million, sa halip na yung 50 million nakatabi sa bangko na magkano lang nakikita ng 50 million sa bangko, magkano lang ang interest ng pera sa bangko? Ang kumikita sa pera sa bangko ay yung bangko, hindi naman yung depositor. Tingnan mo ha, 50 million na sa bangko mo, magkano po ang PDIC insurance? Pag na-bankrupt yung bangko, ang insurance ng pera ng depositor, 1 million. Dati nga, 500,000 lang eh. Ngayon, 1 million na. Oh. Imagine mo, yung 50 million mo, ang naka-insured lang sa'yo, 1 million. Pag nag-declare ng bankruptcy yung bangko. Pero yung bangko, kumikita sa pera ng distributor. Distributor tuloy. Depositor. Ganon. Tapos hindi ka seryoso sa negosyo natin. Ay nako. Dapat magseryoso ka. Kasi ang resulta mo sa negosyo natin ay depende sa seriousness mo. Tapos may training, hindi ka umaattend. Tama? No. Nandiyan pa ba kayo? Are you guys learning?
Patype naman dyan, I am learning. Di ba? Yun ang maganda sa First Class. We are a combination of franchising and networking. Napakaganda ng ating negosyo talaga. Ng kumama. Pag tinatamaan kayo, huwag kayong umila kasi para sa inyo yan. I don't mean any harm. Guys, yung natututunan natin, yung realization natin sa training, para sa atin yun. Kasi ang personal growth natin, kaya nga tinatawag na personal growth, personal siya. Para sa iyo siya. Ako ay ginagamit lang po ng taas na maging instrumento para tayo ay makatulong sa bawat isa na magkaroon ng realization. Pag hindi mo kasi na-realize ang isang bagay, walang pagbabago mangyayari eh. Dapat ma-realize mo how beautiful, gaano kaganda po ang ating negosyo. Tama? Kaya mag-enjoy ka lang sa training ha. Huwag ka tumingin-tingin sa oras mo dyan. Papaluin kita. Pinalo eh, no? Hayaan mo ganahan tayo sa training. Training naman ang ginagawa natin ngayon ha. Nakaupo ka lang naman dyan. Hindi naman ikaw nagsasalita. Huwag kang tumingin-tingin sa oras mo. Ginaganahan tayo. Mag-enjoy tayo sa training natin, ha? Okay? Next natin. Ayan, na-traffic yun. Ito yan, guys. We are in the distribution business. Okay? Tingnan mo yung pagkakaiba ng negosyo natin sa traditional. Okay? Sa conventional or traditional, factory, gumagawa ng mga produkto na pupunta sa wholesalers, middleman, retailers, and consumer. So, tingnan nyo po, sa distribution business natin, through network marketing, ayan yan. Okay? From the factory, distributors, consumers. At yung consumer, pwede rin maging distributor. Kaya tingnan nyo po yan, ang malaking pagkakaiba. There's leveraging na tinatawag sa network marketing. At yung profits, kaya naman pala bakit sobrang laki din ang pwedeng kitain ng mga networkers dahil yung profits from the conventional business or traditional business, ayan o, na-eliminate na yan. Isang entity na lang po ang nangyari. Instead of tatlo pa yan, nagiging isa na lang. Ayan o, around 30 to 60% ng profits sa distribution business na tinatawag, napupunta sa mga distributor, napupunta sa mga networker. Kaya naman, napakalaki pala talaga ng pwedeng kitain ng networker. Meron lang talaga hindi nagsaseryoso. Pero alam ko, lahat na nandito seryoso sa negosyo natin. Tama? So nakita nyo na guys, ha? Nakita nyo na yung flow. Okay? Yung distribution channel ng negosyo natin. Ganyan yan. Salamat dyan sa mga nag-jot down notes. Thank you. Kita ko kayo. Alright? Ayan. So, ito yung 8 dahilan. Bakit kailangan mo talagang gawin ng seryoso negosyo natin? Dahil number 1, ikaw naman yung boss dito eh. Yung makaranas ka naman na ikaw yung boss. At hindi yung ikaw yung, di ba? Income is not fixed. Masarap naman yung kita na ikaw yung nasusunod, hindi yung boss mo yung nasusunod. Tama? At yung income na maging unlimited. Okay? Ay, sarap. Sana ma-appreciate mo yan. Dalawa kasi yan, no? Active and residual. Pero guys, tandaan mo to ha. Tungkol sa residual income. Tingnan mo to. Ito yung dapat maintindihan mo. In our business, 1 year mo, 100% ng effort mo, pero yung income mo, hindi mo pa maramdaman. Nangyayari yan. Huwag kang magtaka. That's normal. Yung 1 taon ka nang umahataw, pero hindi mo masyadong nararamdaman yung gusto mong income. Totoo yan. Ganyan talaga sa business natin. Pero the following year, 75% ng effort mo, pero kahit papano, may 25% ka nang nararamdaman na income mo. Pang third year mo, 50% effort mo, 50% yung income. 25% effort, 75% income. Darating yung time in your 5th year, 0% effort, pero 100% yung income pumapasok pa din sa'yo. It's just a matter of time. Kaya dapat maintindihan mo ito. Ang negosyo natin, nagpapalalim tayo ng foundation natin, nagpapalalim tayo ng ugat natin dito, okay? Nagpapalalim tayo ng pundasyon para tumaas yung ating, kumbaga yung building na i-build mo dito, tumaas ng mataas na mataas.
At kahit may bagyong dumating, hindi siya magigiba. Dahil malalim ang pundasyon. Tama? So it's just a matter of time. Sa umpisa, konti pa lang ang kita mo. Pero darating yung time, ayan o. In the beginning, you have the privilege of working lots of hours for little pay. In the end, you have the joy of working little hours for lots of pay. Kailangan maintindihan mo yan, guys. Okay? So, wag kang palaging instant ang gusto. Gusto mo palagad yung sobrang laking income. Hindi po tayo get rich quick na business. Well, pag kinumpara mo sa traditional business, mas mabilis naman talaga sa networking. Okay? Pero kailangan mo maintindihan na it takes time pa din. Okay? Power of leverage. Paki-comment nga po dyan, leverage. Kailangan bilang networker ka, masterin mo to. Leverage. Okay? Kasi yan ang sekreto ng pag-asenso ng pagyaman. Kaya nga may tinatawag na law of leverage, batas ng pagyaman. Ang batas, pag hindi sinunod, may parusa. Ang batas ng pagyaman, pag hindi sinunod, ang parusa ay paghihirap. Ano ang gagawin mo? Susunod ka dapat kung ayaw mo ng parusa na maghirap ka. Okay? Oh, ano ba yung leverage na yan? Ito yan. Sabi po dito, ito ha, may comparison. First scenario, 250,000 for 30 days work. Kaya maraming tao, yung iba, pag kumikita ng malaki na 50,000, 100,000, 200,000 sa trabaho, okay, sabihin natin, ang tataas ng posisyon, higher management level ang mga trabaho nila, higher managerial level ang mga trabaho nila, matataas ang sweldo nila, pero huwag kang mag-alala. Dahil ang negosyo natin, eto, tingnan mo to. 0.01 centavo for a day, which doubles up each consecutive day until it reached the 30th. Tingnan mo ang pagkakaiba niyan. Day 1 hanggang day 30. Tingnan mo yan. From centavos lang. Pero tingnan mo. 5.3 million in day 30. Ano ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, yan po ang negosyo natin. Ang tawag dyan, compounding results. Leveraging is compounding. Okay? A small effort repeatedly done every day magbibigay sa iyo ng compounding result. Ikaw, part-time mo palang ginagawa negosyo, pero seryoso ka, 2 hours a day mong ginagawa negosyo natin. Yung 2 hours a day mo magko-compounding yon. Magbibigay sa iyo ng malaking resulta pa rin yon. Kaya huwag kang mag-alala kung ikaw ay halimbawa sa mga full-time dito na may trabaho pa sila, pero seryoso mo namang ginagawa negosyo natin, huwag kang mag-alala, darating yung time. Yung income mo dito pang full-time na din. Kaya ngayong iba nag-resign pa sa trabaho. Tama? Nag-early retirement. Bakit? Kasi mas malaki ng kita nila sa negosyo kaysa doon sa trabaho nila. Alright? Ang tawag dyan, the principle of multiplier. Nagmo-multiply. Yan yung kita sa negosyo. Kaya nga sabi ni John Rockefeller, I would rather earn 1% of 100 people's efforts than 100% of my own efforts. Totoo yun. Okay? Hindi ikaw mag-isa. Pag may leverage ka, marami na kayo. Right? So ito yun, oh. Scenario number 1, businessman with 30,000 employees. Imagine mo yun. Kung 8 hours per day yung 30,000 employees, mayroong 240,000 hours a day yung isang negosyante. So meron siyang 2.4 million a day kung 10 pesos na lang per hour. Grabe, no? Ganyan ang negosyo. Scenario number 2, franchise business, 100 branches, 5% royalty. Ayan, oh. Ganyan din ang negosyo natin. Tama? Kaya nga tayo nagpaparami. Kaya tayo nagbi-build ng organization natin. Kaya tayo nagre-recruit. Ang recruitment sa atin is branching out. Parang sa franchising ng nag-branch out. Ang kagandahan sa atin po, yung lahat ng taong kinukuha mo, nare-recruit mo, lahat sila ay pwedeng kitain ang kinikita mo, patas ang laban. Gets?
Okay? So, sabi dyan, duplication. Duplication is the name of the game. Dapat nagkakaroon ng duplication. Paki-comment nga po, duplication. Pagalingan lang tayo mangopya, mag-duplicate. Hindi mo na kailangan na mag-reinvent pa ng wheel. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano pa. Pahirapan mo pa. Kopyahan nga na lang tayo eh. Isip ka pa ng kung ano-ano dyan. Mangopya ka na lang. Ano ba yung tamang sistema? Kopyahin mo. May tamang sistema sa networking. Hindi mo na kailangan maging genius ka pa dyan. Ha? Huwag ka na mag-mekos-mekos, mag-genius ka pa. Mangungopya ka na lang dito. Yan ang maganda sa networking business. Pagalingan na lang tayo mangopya at mag-apply. I-apply mo yung nakopya mo. Nangopya ka nga, hindi mo naman in-apply. Alam mo yung ganun? O dapat pag nangopya ka, i-apply mo ngayon. O ito pala, ganito pala dapat. O yung gagawin mo dapat yun. O nangopya ka nga, hindi mo naman in-apply. Yung bang parang umattend ka nga training, hindi mo naman in-apply. Application pa rin is the key. It saves time and money. Tingnan mo to. Sa trabaho kasi, ganyan no, 7.2 million in 40 years. Kung nakakasave ka ng 15,000 per month. Okay? Pero halimbawa, sa first class, sabihin na natin 200,000 per month times 12 months. Oh, tinan mo yan. 7.2 million din yan eh. Oh, ano natipid mo dyan? 37 years ang natipid mo. Nagets mo? Kaya kailang embrace mo yung negosyo natin, guys. Sa negosyo natin, ang pinaka priceless na pwede mo makuha dito is you can save up time, precious time. Imagine mo, 37 years ang na-save mo dyan. No? Nakita mo ba? Kaya nga nakakalungkot po, napakaraming tao, bulag na bulag sa katotohanan. Trabaho na trabaho na trabaho na trabaho na trabaho, all of their life, trabaho na trabaho na trabaho, wala nang oras sa pamilya. Pag tinanong, ano mas mahal mo? Anak mo o yung trabaho mo? Siyempre, anak ko at mas mahal ko. O, saan yung oras mo? Sa anak mo o sa trabaho mo? Sa trabaho. Guys, tinan mo to. Kaya seryosohin mo mabuti ang negosyo natin. Bakit? Kasi pwede ka makatipid ng maraming oras. 37 years matipid mo na yung mga panahon na yan. Eh di bumawi ka sa mga mahal mo sa buhay. Tama? Copy business, kopya-kopyahan lang, maging humble ka. Mangopya ka o copy the process, not just the... Guys ha, tandaan mo ha, copy the process ha, hindi results. Sabi ni Mentor Sam, copy business daw. Yung upline mo na nagbakasyon at may malaki ng network, ikaw naman, nung nag-for the win ka, nagbakasyon ka na rin. Yun lang. Ang kinopya mo, result. Hindi mo kinokopya yung proseso. Ang kopyahin mo ay yung proseso. Paano ba sila apply yung mga successful sa negosyo natin? Paano mo sila umahataw? Ano yung proseso pinagdaanan nila? Kaya sila nakaka-experience na kung ano yung na-experience nila maganda ngayon na sila kahit na wala na silang effort ngayon, kumikita pa rin sila. Dahil dumaan sila sa proseso. Ikaw ngayon, bago ka pa lang, daanan mo yung proseso. Okay? Be careful who you copy. O copy-copy daw to, copy-copy. Yung upline ko, lumipat ang kumpanya, kopyahin ko, lipatin ako ang kumpanya. Hindi ganoon. Yung upline mo, instrumento lang yan na mapunta ka sa first class, pero yung upline mo, hindi yan ang magde-decide ng future mo. Ang upline mo, hindi yan kukuha sa pangarap mo, ikaw pa din. Instrumento lang yung mga tao nagdala sa iyo sa kumpanya natin na to. Instrumento yan ng Diyos na ikaw ay napadpad sa First Class International. Pero, hindi ibig sabihin no, na yung upline mo na-quit na, ikaw mag-quit na rin. Yung upline mo lumipat na sa iba, ikaw lumipat na rin. Nagets mo? Ha? Be careful of who you copy. Yung upline mo, patamad-tamad na, ikaw tamad na rin, hindi ganon. Kung tamad upline mo, wala kang pakialam doon. Ikaw magsipag ka kasi pag nagsipag ka, ikaw magkaresulta ba? Kaya ikaw 001 mindset ka, ikaw pababa. Wala kang pakialam sa taas mo. Hataw ka pababa, tulungan mo na sa baba mo. Huwag ka lagi nakatingin sa taas.
Si upline, ano si upline siya, ano, hindi naman to negosyo ni upline mo. Ito ay negosyo mo pababa. Mind your own business. Hindi yung mind the business of your upline. Ay, nako. Tapos kino-compute mo pa, si upline ko ganito yung kita eh. Naku po. Ha? Pag natamaan, wag umilag ha. Tama gyud coach. Oy. Okay? Be careful of who you copy ha. Kopyahin mo yung masisipag para magsipag ka din. Huwag ka mangopya sa mga tamad. Okay? Kopyahin mo yun. O, tingnan mo yung mga top 10, top 20 ng kumpanya. Monthly, naglalabas na yung company natin ng top 20, top 40. O, sino yung mga nasa top 10, top 20, top 30, 40. O, yun yung mga nagkakaresulta every month. O, yun ang kopyahin mo. Yung wala doon, wag mong kopyahin. Okay? Paano ba si Apply nakasama sa top? O, anong ginawa? Nag-for the win yun. O, mag-for the win ka din. Ganun lang. Okay? Oh, humility is a must, ha? Mag-humble down, mag-humble down. Networking versus traditional business. Okay, alam mo na yung pagkakaiba nun, ha? Sa traditional ka kasi hindi nakakopyahan. Pero sa network marketing kasi, ayan, libre kang mangopya. Pero sa totoo lang, tinan mo yan, no? Kahit sa traditional business, may SM, may Robinson, may 7-Eleven, mayroong Uncle John's, tama? May Philippine Airlines, may Cebu Pacific. Pero kanya-kanya trial and error yung mga yan. Tayo kasi, again, may system na tayo. Equal opportunity, patas ang laban. Babae, lalaki, matanda, bata, kahit sino po pwede dito sa atin. Kahit PWD. Okay? Walang edad-edad. Kahit na overage pwede. 60, 70 years old, may 80 years old pa pwede sa atin. Mentor, pwede ba yung mga estudyante? Pwede rin. Kahit na underage pwede sa atin basta may parent consent. Okay? Equal opportunity yan. Walang resume na kailangang gawin. Oh, yan ang maganda sa negosyo natin. Okay? Walang age limit. Walang requirements. No discrimination. All walks of life. Napakaganda. Kailangan ma-appreciate mo. Time, freedom. Ayan. O, ito yung kwento. Alam ko na, alam niyo itong kwento na to. O, ikaw kwento ko ba natin? Sige, kwento tayo. Halimbawa, ikaw si Daddy. Si Daddy Cesar. Ang anak niya ay hanap tayo ng anak ni Cesar dito. Ang anak mo ay si Sir Jerry. Anak ni Cesar si Jerry. Okay? Etong si Cesar, mataas ang posisyon sa trabaho. Siya ay manager. Ha? Madaming money. Oh, manager siya eh. Ngayon, si Manager Cesar, yung anak niya, si Jerry, isang araw, etong si Cesar, umuwi ng bahay, naabutan niya yung anak niya kasi maaga siya nakauwi. Kasi usually, umuwi siya late na. Umuwi siya palaging tulog na tong anak niya. Kasi nga, lagi nag-overtime, busy sa trabaho. Naabutan niya ngayon tong anak niya si Jerry. Ang ginawa, natuwa ngayon si Jerry, siyempre. Dahil nga siya ay naabutan siya ng daddy niya. Daddy, 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 daddy! So, niya-push niya ngayon si Daddy Cesar. Daddy Cesar, how are you today, Daddy? Thank you. Naabutan mo ko, Daddy. Kasi lagi siyang tulog eh. Dahil laging late na umuwi eh. Ngayon, itong si Daddy Cesar, medyo pagod. Stress sa trabaho. Magandang posisyon eh. Pag magandang posisyon sa trabaho, stress level niya. Ganon yun. Ngayon, itong si Jerry kasi, yung anak ni Cesar, gusto makipaglaro sa daddy niya. Daddy, laro tayo, laro tayo. Kinukulit si daddy niya. Ito naman si daddy niya, pagod na sa trabaho. Nabulyawan niya ngayon. Ano ka ba, anak? Pagod si daddy mo. Pumasok ka sa kwarto. Nabulyawan niya ngayon si Jerry. Naku po, si Jerry. Pumasok sa kwarto. Umiyak, kumagulgol ng iyak. Bakit? So, iyak na iyak si Jerry ngayon. Nabulyawan ni Daddy Cesar. Ngayon, si Daddy Cesar, siyempre, pagod.
nagtimpla ngayon ng ating mighty mixes ng ating green coffee. At nung naamoy niya ang sarap ng ang bango, yahoo! Uminom ng kape, nahimasmasan. Nahimasmasan si Daddy Cesar. Na-realize niya parang may mali Nasigawan ko yung anak ko. Parang may mali. Ngayon, pumasok sa kwarto. Pagpasok niya sa kwarto ni Jerry, umiyak pa rin. Umiyak pa rin. Pangit ang iyak. Iyak pa rin si Jerry. Etong si Cesar, siyempre, nakonsensya na siya, nag-guilty siya. Nasigawan niya yung anak niya. Anak, sorry na, kasi napagod lang si Daddy. Ano na nga yun, gusto mo makipaglaro sa akin? Ngayon, itong si Jerry kasi, may tinanong sa daddy niya, Daddy, kasi ganito, Daddy, magkano ba ang per hour mo? How much is your per hour rate? Nagulat naman to si Cesar, bakit tinatanong yung sahod niya per hour? So, dahil siyempre, gusto ng inaano na ni Cesar si Jerry, no? So, sinabi niya, Daddy is working, getting paid 1,000 per hour. Wow! 1,000 per hour pa lang, sahod ni, ni Daddy Cesar. So ngayon, itong si Jerry, sabi niya kay daddy niya, Daddy, can I borrow 1,000 pesos? O dahil syempre nga, sinusuyo na ni Cesar si Jerry, binigyan ngayon ng 1,000. Natuwa ngayon si Jerry. Pumasok sa pinuntahan niya yung kanyang cabinet. May kinuha dong ano niya. Siguro nag-ipon nga naman, may naiipon sa baon. Kumuha ng 2,000 pesos. Binigay kay Daddy Cesar. Daddy, this is 2,000 pesos, Daddy. Can you play with me? 2 hours of your time? Wow, English speaking si Jerry. Okay? Nakipaglaro si Daddy niya 2 hours sa 2,000 pesos. Grabe, no? Kailangan pa bang gawin ng mga anak natin yun, guys? Kaway-kaway dyan sa may mga anak dyan. Kasi nga, yung mga bata, alam niyo ba sa mga bata po ang kahulugan, ang meaning ng love, L-O-V-E, di ba? Love. Love is spelled P-I-M-E sa mga bata. Sige, pakitype nyo nga po dyan sa chat natin. The meaning of love sa mga bata sa kids. Ang kahulugan ng pagmamahal sa mga bata ay it is spelled T-I-M-E. Love is spelled T-I-M-A sa mga bata. Kung mahal mo sila, iparamdam mo yung oras. Be with them. Play with them. Be with them. Kaya lang, problema nga natin. Busy. Kaya nga guys, sa mga, alam mo yun, naku po, kailangan seryosoy mo yung negosyo natin para makabawi ka ba? Makabawi ka sa mga mahal mo sa buhay na hindi mo sila nakabanding ba? Nakapokus ka, puro katrabaho, di ba? Eto, di ba? 3 to 5 years, seryosohin mo after 5 years, malaki na network mo, may passive income ka, hindi yung oras mo. Bawi ka sa mga mahal mo sa buhay. Makabanding mo sila. Tama? Financial freedom. Ayan, oh. Masasabi mo bang ikaw ay may financial freedom pagka ganyan? 4.5 million pairing pa lang? Pwede na, no? Pwede na natin masabi na may financial freedom ka na yan. Pairing pa lang yan, 4.5 million na eh. Wala pa yan yung ibang kitaan. Tama? Kaya kailangan seryosohin mo siya. Kasi yan yung naghihintay sa atin eh. Kung baka parang nandito siya, bakit sa trabaho mo 20,000 per month? Halos magpakamatay ka, may sakit ka, pumapasok ka sa trabaho eh. Kahit may bagyo nga pinapasok ka ng boss mo may bagyo na pasok ka pa din hindi ka makatanggi Nangyayari ba yun sa trabaho? Siyempre. Ako kasi naranasan ko yun. Yung may sakit ako, sabi ng boss ko, Sam, kailangan pumasok kasi kulang ang manpower. Wala na. Pasok ka talaga kasi isipin mo, imagine mo, tinatrangkaso ka, pinapapasok ka. Wala ka magawa kasi ang ano kapalit nun, makabasisanti ka. Nangyayari yan. Magkano sahod? 20,000, 30,000? Halos magpakamatay ka sa trabaho? Anak naman ng... Tapos yan ang pwede mong kitain, tapos hindi mo sineseryoso?
Ikaw, mentor, mainit talaga sa labas ba? Hindi ako makapunta doon sa meeting. Ay, nako. Tama! Ayan oh. Yan ang income na naghihintay sa atin dito. Magseryoso tayo dito. We are not born just to pay bills and die. Hindi ka pinanganak para mag-survive lang, ha? The idea is not to live forever, but to create something that will last forever. Ibig sabihin, makapag-create ka ng legacy mo ba? Okay? Hindi pwedeng ipinanganak kang mahirap, namuhay ka mahirap, at namatay kang mahirap, pinamana mo sa mga naiwan mo sa buhay, kahirapan pa din. Hanggat malakas ka ngayon, huwag kang manudlang, sumabay ka. Sabi sa Talapait, huwag kang manudlang, sumabay ka. Sumabay ka talaga dapat, ha? Sabay ka sa mga umahataw sa FCI ngayon. Guys, what? Oh, 1 month pa lang, no? Make it 1 month pa lang ang company natin. After 5 years, hayahay na tayo lahat dito. Kung sasabay ka, kung sumabay ka sa hatawan, after 5 years pa, ibang usapan na yun. Nandito ka, tapos hindi ka sumasabay sa hatawan natin, sasabay ka after 5 years, ibang usapan na yun. Oh? Si si Coach Romel niyan, nakaparari na yan. Ikaw, ano pa lang, bitikleta pa lang. Si Coach Bea yan, may 2 kutsi na yan. Ikaw, mag-start ka pa lang. Yung bang, nandito ka na ngayon sumabay ka ngayon sa hatawan. After 5 years, hayahay ka na. Hindi pwedeng, sige, hataw ako, pagka mauna mo na kayo. Hindi ganun. Sabay-sabay tayo. Alright? O, eto na, mabilis na lang to. Huwag mainip ha. Ang taong mainipin, hindi yung mayaman. Okay? Oh. 3 oras na lang, matatapos na tayo. 3 minutes na lang, 3 minutes. Why? First Class International, natapos na tayo ha. Well convinced na tayo lahat. So, sobrang ganda ng ating negosyo, network marketing, combination pa ng franchising. Alright? Ngayon naman, bakit ka dinala ni Lord sa First Class International? Ito, kasama to sa slides natin sa BOM. Okay, anong masasabi mo? Sige nga, ikaw mismo. In your own words. What can you say about our company? Come on, chat, 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 chat. Pakita natin. Bakit mo gusto ang First Class? Sige, chat, 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 chat. Daming chat, hindi ko mabasa. In your own words. Anong masasabi mo sa ating First Class International? Bakit mo gusto ang First Class? Bakit mo love ang First Class? Sabi ni Sir Rolando, kasi po unique. Kasi sabi ni Ma'am Rose, kasi po maganda pa, pinakamaganda pa. Ano pa? Daming chat, hindi ko mabasa. I love your energy, sir, sabi ni Jocelyn. Oh, thank you, ma'am. Yan, hindi mo ako makakalimutan. Baka mapag-inipan mo pa ako, Di ba tutulog ka na, nakangiti ka pa, ganon. Nangyayari yan, coach. O, di ba? Oo nga po, nangyayari yan. O, ano pa? Sige, sana yung mga comment ninyo. Ano masasabi nyo sa company? Kakaiba po ang, ano daw? Kakaiba po ang style at mga products, sabi ni Sir Antonio. First class nga hindi second class. O, di ba? Taray. Sabi ni Ma'am Rosa. O, ha? First class nga ito hindi to second class. Pinakamaganda. Roland, sabi niya, like you na sir. Oh, Pians, like niya daw ako. Sabi ni Coach Bea, company products, capital compensation, team support. All in. Sabi ni Cesar Montano, patas. Parang nasakyan ko na to, tol. Biyahe ng sa Ilocos, partas pala yun. Patas pala sabi mo. Pinakamanda sa lahat ng networking company, sabi ni Sir Antonio naman, pati complain.
Grabe, ang ganda ng complaint. Ano to? Autocorrect ba to? Ang ganda talaga ng complaint ng ano ng first class. Pinakamagandang complaint po 'yan. Ah, nag-auto correct lang po 'yan, sir. Complan po, complan, hindi complain. Maganda po FCI. More learning po, sir. God bless you. Sole proprietor, sir. OPC, one person corporation complain. Okay, ang dami niyo sinabi. Ha? Okay, so napakaganda po ng company natin. Kaya bigyan natin ng masigabong palakpakan naman dyan si Press at si Madam Line. Million-million virtual club naman dyan. We thank you, Lord, for their lives. Alright? Ang ating napakabuting ano. Ayan, ayan, ayan. Palakpakan naman dyan. Sorry daw po na bulol yung keyboard. Yung best complan naging best complain. Ayan, masigabong palakpakan. Alright, oh ha? Oh, syempre pa. Ano naman masasabi natin sa ating mighty extracted barley? Oh, tingnan natin. How deep is your love sa ating barley? Oh, sige, comment. What can you say about our barley? Grabe, ang dami. Ang bibilis nyo mag-chat. Hindi ko mabasa. Ang dami. Ano masasabi nyo sa ating mighty extracted barley? Grabe yan. Lahat ng barley, bukod sa mighty barley, peke na lahat sila, ha? Naging peke lahat yung iba eh, no? Grabe naman yun. Oh, ha? Sabi ni Sir Roland, number one. Oh, Mary Jow, worth it. Most potent barley in the market. Sabi ni Danielle. Unique. Oh, ha? Very effective products. Antioxidant, the most potent, amazing. Wow! Amazing! Amazing talaga ang mighty barley. Grabe ang pinaka-pure extracted mighty barley in the world, most potent, superior. Only product that is extracted. Okay guys, may isang doktor nag-test ng different brand ng barley na mga kilala. At nagulat po siya. Ang may pinakamataas na score pagdating sa minerals, ano pa ba yun sabi niya? Minerals and yung chlorophyll, yung level of chlorophyll and minerals ng ating barley. It's 96%. Karagdagang kaalaman. Kasi nga, yung pinakamataas daw na test niya, 85% lang. Kapag ka daw po hindi umakyat ng 90% yung isang supplement, isang herbal, ay hindi papasa yun sa kanyang standard, something like that. Tayo po, above standard tayo. Grabe, excellent, 96%. At kahit itanong mo yan kay Google, 20 times more potent ang barley po natin. Grabe, no? Huy! Tapos hindi ka umiinom, yun lang. Wag ka basta benta lang ng benta ha. Dapat ikaw ay maging user ka ha. Wag ka lang pusher ng pusher. Okay? Yung capital natin, diba? Very affordable. 4,998. Wag ka nang mangamba doon sa 1,998. Ha? 4,998 is more than enough para pasabugin ang network natin. Okay ba yun? Hayaan mo yung mga 1,998 na yan. Hayaan mo yung mga 1,000 na yan. Okay? 4,998 is more than enough for us para magpalaki ng network because we have the superior product and the superior compensation plan. Uncomparable. Ibig sabihin, hindi pwedeng ikumpara. Pag kinumpara mo kasi, mabubuli sila. Alam mo yung gano'n? Hindi mo pwedeng pagkarera. Paano mo paglalabanin sa karera ang isang Ferrari at isang Vios? Binubuli mo naman ang Vios niyan. Tama? So, ganun siya. Guys, tingnan mo ang first class na para ka naka-Ferrari or naka-Lamborghini, naka-supercar ka. Kaya lang,
Oo nga, naka-supercar ka, hindi mo naman minamaneho, hindi mo naman pinapaandar yan, wala din. Talo ka pa ng Vios. Talo ka pa ng bitikleta. Oo nga, no? Yes. Kumbaga, nandun ka na sa pinakamaganda, hindi mo pa ginagawa. Wala din. Oh, solid team support. Imagine mo yan. Ang kultura natin dito, kahit hindi mo apply, pagpipresent ka ng bigay todo. Nangyayari ba yun dito? Siyempre. Solid team support tayo, guys. Ikaw, hindi mo apply yung nagpipresent sa'yo, kahit hindi mo ka-grupo yan, nagpipresent para sa'yo. Ganyan ang kultura natin dito. Susuportahan ka, ipakilala mo yung mga, alam po, ganyan ka-solid. One big family ang first class. Right? Solid 10 ways to earn. At ito po ang ating palaging isinasa buhay dito, ha? It is God's plan na i-prosper tayong lahat. Okay? Mabigyan tayo ng pag-asa at magandang bukas. Jeremiah 29:11. Okay? Ang plano ng Diyos sa atin lahat mag-prosper. Pero kahit Diyos pa siya, alam mo ba na hindi kanya kayang pangunahan? Oh, kasi tinan mo to, ha. If God wants to prosper everybody in just an snap, ganun lang, oh. Kaya niyang gawin lahat milyonaryo lahat. Wala nang mahirap na tao. In just a snap, God can turn lahat ng tao sa mundo na lahat mayaman. Pero bakit hindi niya ginagawa yon? Kasi ang Diyos, binigyan niya ang tao ng tinatawag na kapangyarihan sa pagpili. Freedom of choice. Freedom to choose. Imagine mo, ang Diyos nilikha ang tao, pero ang tao, may kapangyarihan siya. Meron tayong freedom of choice na nilikha ka ng Diyos at may choice ka na huwag maniwala sa Kanya. Meron bang mga tao hindi naniniwala sa Diyos? Marami din. So, nasa iyo yan. Nasa iyo yan. Nasa iyong paniniwala yan. Your success depends on your belief system. Okay? Your prosperity depends on you. Depends on your paniniwala. Your success depends on your paniniwala. Ang tanong, naniniwala ka ba talaga na ikaw ay mag-prosper dito sa first class? Kung naniniwala ka, mag-open ka ng camera at mag-picture na tayo. Tapos na po tayo. It's 10 o'clock na. Sige, come on, picture. So yung hindi mag-open ng camera dyan, hindi yan naniniwala ba? Huh? Ang hindi naniniwala, mangyayari talaga yan ba? Sabi ni Henry Ford, whether you believe it or you don't believe it, you're right. No, totoo yun, no? Maniwala ka o hindi ka maniwala, tama ka talaga. Yeah. O tara, open tayo ng camera para mag-picture-picture na tayo. O tara, sana kayo? Grabe, oh. Kanina, oh, nag-picture tayo, madami tayo. Ngayon, oh, ilan na lang tayo, matira mayaman talaga, no? Okay. Dami natin, dami. Oh, habol pa, ha? Habol pa po yung hindi nakaka-open ng camera. Bibigyan po natin ng chance. Kasi ang naka-open ng camera, shoutout muna natin ang team office. Brother Yuyu, Brother Cesar, at sino yung mga nandyan? Paring Bong nandyan. Bong Shara is there. Coach Bea, Mary Jo, Roland, Joseline, Rose, Ernest, Jerry, Daniel, and Cesar Montano. O, yung iba, wala pa. O, pag hindi nag-open ng camera, anong sumpa yan? Kasi may sumpa ba, ha? Ang sumpa daw, hindi daw yayaman pag hindi nag-open ng camera. Sige, hintayin natin sila ba? Okay, bigyan natin sila ng chance. Ayun, si Ma'am Liz, nag-open ng camera na. Bigyan pa natin ng chance yung iba. Si Mentor Margie, mag-open ng camera. Oh, ha? Ayan, ha? Oh, yung iba pa, sige. Bigyan pa natin ng chance, mag-open ng camera sila. Okay? Oh, going once, going twice.
Yan, si Coach EDV nakapin na rin. Yun, ready? Sige na. Majority wins. Marami tayo dito. Picture, picture. Give your best smile. Okay, 1, 2, 3. Yun, Tama-tama. Walang nagpipicture. Ayan, may nagpipicture pa. May nagpipicture. Yan, ganon. Ayan. Alright. Ayun, salamat po guys. Ay, ulit daw, isa pa, isa pa. Isa pa daw, isa pa. May isa pa daw, may umabol pa. Baka daw hindi yumaman pag hindi nakahabol. 1, 2, 3. Yun. Yun, habol pa, habol. Habol, habol pa. Yan. Yan, habol, sige. Yun, Alright. Yun, thank you guys. Okay, tapos na po tayo. We can have sharing. Kahit mga tatlong sharers natin. Kamusta kayo guys? How's your 90-day sales mastery so far? Kamusta po kayong lahat? Pwede tayo mag-sharing. Kung gusto mo may share ka din ng best takeaway learnings mo or... Okay, sige. Sino gusto mag-share dyan? Ha? Si Sir Roland. Come on, share. Mag-share. Pwede po kayo mag-unmute, sir. It's sharing time. Sharing tayo ng learnings natin o sharing tayo ng ating best mga small wins natin, no? Ayan, sige po. Pwede kayo mag-share. Open lang kayo ng mic niyo po. You can unmute your mic, Sir Roland. Yes. Unmute your mic, sir. Yan, tapos you can share your small wins or your gratitude or basta positive lang ha. Bawal mag-share ng negative. Sige sir, naka-mute pa po kayo. Sir Roland. Yan, pwede po na kayo mag-unmute, sir. Yan, unmute po kayo. Welcome po sa mga nagte-thank you. Sir Roland, naka-mute pa po kayo, sir eh. And now the end is near. Allow participant. Ayan, allow to unmute. Ayan, sir, pa-unmute na po ulit. Sir, sorry. Ayan, pwede na po i-unmute nyo, sir. Kaya pala hindi makapag-unmute. Ayan, Sir Roland, pwede na po mag-unmute. Unmute na! Come on! Unmute everyone! Yo, no? Unmute ka, sir. Unmute. Click the mic, sir. Yan. Un... Hindi nyo, sir, nakiklik yung mic nyo, sir. Click nyo po yung mic nyo para ma-unmute po kayo. If ever you're in my house again. Hindi talaga nakakapag-mute si sir. Nakakapag-unmute. Guys, mag-unmute nga kayo. Try nyo nga po. Nakakapag-unmute naman, di ba? Okay Coach naman Bea. po, mentor. O, Okay dahil naman po ako. dahil nakapag-unmute ka, Coach Bea, ikaw na. Magkwento ka ngayon. Ano ka na, nakalapas ka na ng Palawan eh. Kwento ka naman dyan. Unmute mo po. So far, so good. Bukas, antipolo po kami. Kataw lang, kahit tapos na yung 6 direct, qualified na po again, pero kailangan pa rin humatong para sa susunod na, ulit. Advance na kailangan, sabi nga ni Press, kailangan maging handa sa anumang laban. So, yun lang po. Congrats, Ayun. Coach Bea. Tapos na kagad yung Thanks 6 na po. naman. Wow! All right.
Thank you po. Sino pa ang gusto mag-share dyan? Click niyo po yung mic mo, Sir, Sir Roland. Nakakapag-unmute naman po yung iba. Yes, sir. Ma'am Rosa. Rosa Melano. Can you share something? You want to share something here? You can do it. It's unmute already. Do you want to share something? We can hear you. How are you today? Naging ano na, no? Naging British na. All right. How about Sir Jerry? Can you share something? How are you today? Yes, sir. Walang mahihain kayo lahat ha. Oh, kamusta ang taga Singapore? Mga taga Singapore dyan, kaway-kaway. Coach, Mentor Margie, Mentor Joao. Kamusta naman kayo dyan? Permission to leave, sir. Oh, sige, sige. Go na kayo. Ayaw po ma-mute. Ayan, nakamute na. Alright. Okay, okay, okay. Thank you po sa maraming learnings. Welcome po. Ayan. Alright, sige po. At ayan, gusto na rin magpahinga ng iba. It's 10:13. Alright, then dyan po tayo natapos guys. Maraming salamat po sa mga nag-share din kay Coach Bea. At sa iba pa, no? Announcement po ha. Sa Saturday, IPT po tayo. IPT na offline ha. Nandito si Dr. Noel. Alas 4 po ng hapon sa ating pong opisina, gaganapin ho ang ating pong intensive product training powered by Coach Noel, and also 6 p.m. naman by yours truly. Meron tayong Big Bomb. Hakutin nyo ng lahat ng gusto nyo hakutin. Gagalingan pa po natin ang ating pag-present. 6 p.m. po yan. At pagkatapos po yan ay patuloy po naman ng ating training session with our 001 mentor Jay Solieza ng 8 o'clock, no? Ayan. So, loaded tayo ng Saturday natin. Kaya naman ho, ayan, nakita-kits tayo sa Saturday here. Okay, pero again, tomorrow, Friday, meron naman tayong 8 p.m. na boom sa Zoom. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat. God bless everyone. Thank you, thank you. Bye-bye.